Mix, Micah, lima kayo, Miko. So since wala kaming apoy, we tried to sleep early. I mean, we slept early na magkakatabi. So the whole night, sleeping without fire, dumami yung lamok. Dami naman ngayon. Ano, paypay para mawala. Pinti. Nung hindi ko namin alam yung may nangyayari na pala sa kanya, parang tinatago na niya sa amin, kung ano man yun. Like, kung giniginaw siya, tinatago na niya. Hindi man lang siya nag-ask ng tulong. Mark? Ha? Ano, kamusta pakiramdam mo? Ha? Mo okay na? Matulog na ka? Matutulog? Matutulog. Kwento pa. Ha? Ika. Mike, huwag matutulog. Hindi, huwag mo muna ipikit. Huwag ka muna pipikit. Ha? Huwag ka muna pipikit. I mean, it's not her fault she's sick, pero first of all, she didn't steal the right things. Tapos now she's sick now, so parang that's just to show how weak she is. We're all in the same situation, pero not all of us are sick. Ha? Hindi. Wag muna. Wag muna. So, wag muna matutulog. Wag matutulog, ha? So, hindi mo matulog, siyempre. Micah? Mike, so wag muna matutulog. Micah, tsaka wait. Ayokong i-underestimate yung kakayahan ni Micah. Kasi napakatsaga niya, pakainin kami ng... Kasi kung wala siya, hindi kami makakain ng may panlasa na talangka eh. Ang tsaga-tsaga niya makakuha ng talangka, kahit na hindi mo sabihin, siya yung source of namin ng food eh. Micah? She's weak actually. She's weak. Nag-alala na naman kami kasi pangalawa na naman yung itong nanginginay na naman. Manamit siya. Tsaka yung ninireklamo siya na basa na talaga yung damit niya. Kasi magkatabi kami. Tapos ako, basa na rin ako. Tapos parang nababad na naman ang paan niya. Pati ang mga kamay. Hanggang sa umupo na siya, gumagano na. Pagdating sa camp ng Tribong Magan, humingi na ng saklolo si Micah. Nanginginig na raw ang kanyang kamay at hindi niya kaya ang lamig na dala ng hangin at ulan ng mga nakaraang araw. Halos mawala na ito ng malay, kaya agad siyang isinugod sa ospital ng Survivor Philippines Emergency Medical and Rescue Team. Of course, we're malungkot na naman kasi, I mean, those are the necessities on this island. Tapos, we can all get sick, and then we all know also Micah gets sick easily, so it's hard and we cannot afford any of us to be sick at this point. It's crucial na, like, we have our strongest member out, tapos we have to remove one more, so apat na kami, it's like, it's too little. And then we're against two very strong teams, so... Pero kami, ayaw na namin. Kasi palagi na lang siya nagkakasakit. Palagi, parang may inaalagaan na rin pati kami at alalahanin pa sa trupa namin. Parang talo na nga kami. Tapos may iniisip pa rin kami dito sa kasama namin na sakitin. Wala nang mangyayari, lalo nang babagsak na yung tribo namin. Ika ka, pero huwag matutulog, ha? Bubuhatin ka na namin, ha? Pero huwag ka matutulog. Micah? Undergo siya ng dehydration. Tapos, at the same time, meron siyang nag-hypothermia siya. So, bumaba yung temperature niya sa katawan. Ayun, and then, kulang na rin siya ng fluids sa katawan. So, that's why we had to rush her sa hospital. So, alam naman natin yung conditions nila sa tribe, no? So, little food, little water. At the same time, that day when that happened, they were very wet. Hawakan mo lang kamay ka, ha? Pag hindi siya dinala sa hospital, pwede siyang mag-pass out, no? Tapos pwede rin siya magkaroon ng
ibang complications because of those the dehydration. Hindi ako natutulog. Nakapigit yung mata mo eh. Huwag mo bibigit yung mata mo. Pagod na ako. Oo, sige, ganyan lang. Malapit na tayo. Ayokong patulugin. Sige na. Anong sigaw nila? Huwag kang matulog, huwag kang matulog. Ang lulupit ninyo. Inaaway ko sila. Nung isinugod ako sa hospital, naisip ko na naman na sila lang yung magigame na naman, paano na naman ako, ano na naman ba, wala na naman ba akong maitulong sa kanila. Parang ano pa. Ba't ako nandito? Kung alam lang nila ang ano ko nung nasa hospital ako, hindi ko iniisip kung ano yung nararamdaman ko, ang iniisip ko sila. Susunod sa Survivor Philippines. Dumakip sa Sarmayi ng isang miyembro sa inyong kampo, siya ang magiging katribo. What?